Hello po sa lahat ng aking manonood at sa mga bago po at hindi pa ako kilala. Ako nga po pala si Abby. Ibinabahagi ko po dito sa aking channel ang mga horror experience ko sa totoong buhay. Bata pa lang ako noon, pero samot-saring kababalaghan na ang aking nararanasan. Isa sa mga hindi ko makakalimutan ay ang babaeng nakaputi sa loob ng aking kwarto. Grade 5 ako noon nang humiwalay ng matulog sa kwarto ni na mama. Mas gusto ko na kasing katabi ang nakakatanda kong kapatid. Kaya naman, mula elementary hanggang high school ay si Ate Des na ang palagi kong kasama matulog. Nag-iisang ate lang kasi siya kaya ganun na lang ako ka-close sa kapatid ko. Kaya kahit saan ito pumunta ay gusto ko palagi rin akong naroon. Isang gabi, maagang natulog si Ate Des dahil masama daw ang pakiramdam nito. Ako naman ay hindi makatulog dahil sa ingay sa labas. Ilang araw na lang din kasi noon at papasok ng bagong taon. Kaya naman sunod-sunod na paputok ang aking naririnig. Ginawa ko na ang magpaiba-iba ng posisyon pero hindi pa rin talaga ako makatulog. Hanggang sa may bigla akong narinig na kakaiba. Isang batang sanggol ang umiiyak. Sa una, akala ko galing sa labas. Pero sa tuwing naririnig ko ang boses ay parang nasa tabi ko lang ito. Nagtataka naman ako dahil wala akong ibang makita. Tanging kami lang dalawa ng ate ko ang nasa loob ng kwarto. Dahil sa wala akong makita kung saan galing ang boses na iyon, hindi ko na lang ito pinansin. Pinikit ko ang aking mga mata para makatulog. Ilang minuto lang ang nakalipas nang may napansin na naman akong kakaibang boses. Sa pagkakataon na yun, hindi na umiiyak na sanggol ang aking naririnig, kundi boses ng isang dalagang babae at humihingi ito ng tulong. Tulong! Tulungan mo ko! Ganon ang aking narinig. Dahan-dahan kong idinilat ang aking mga mata at nagulat ako bigla sa aking nasilayan. Isang babaeng nakaputi at nababalot ng buhok ang kanyang muka. Nakapwesto ito sa may paanan namin habang nakalutang at nakataas ang dalawang kamay. Dahil sa bata pa ako nung mga panahon na iyon, hindi ko rin talaga alam kung anong aking gagawin. Pinipikit ko na lang ang aking mga mata sa mga oras na yun tapos unti-unti ko namang dinidilat para silipin kung naroon pa ang babaeng nakaputi. Hanggang sa hindi ko na napansin na nakatulog na pala ako. Kinabukasan, pinuntahan ko si mama sa kusina habang abala ito sa pagluluto. Tinanong ko siya kung may narinig bang umiiyak na sanggol at babaeng humihingi ng tulong kagabi. Sabi niya sa akin wala raw. Imposible naman daw galing sa labas dahil wala namang bagong panganak sa mga kapitbahay namin. Hanggang sa may bigla siyang naalala. Ikinuwento ni mama sa akin na bukod kay Ate Des ay may isa pa raw akong ate. Si Ate Aida raw ang panganay sa aming magkakapatid at namatay ito matapos niyang isilang. Kaya naman malakas ang kutob ni mama na si Ate Aida raw ang nagparamdam sa akin. Dahil December 31 niya raw isinilang noon si Ate Aida at sakto namang December 31 rin nagpakita sa akin ang babaeng nakaputi. Nabanggit rin ni mama sa akin, dalaga na sana si Ate Aida ng panahong iyon kung hindi lang ito namatay. Dahil kung sakali ay pang ika-18 kaarawan niya na sana noong mga araw na iyon.